Live from Quezon City, Philippines. Magandang gabi Pilipinas at sa buong mundo. Mula sa Marbo TV Broadcasting Network at sa papisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, ito po si Tisay. At ako naman, si Ronald Ko. At ako naman po, si Vicky Siya. Para sa inyong kasangga sa balita. Tigil putukan, balik sa negosasyon, Senator Risa nanawagan ng sigalot ng US-Israel versus Iran. Minerong nagmamaneho ng bulldozer na ilibing ng buhay dahil sa landslide. OFW sa Saudi Arabia, binalaan sa pag-upload ng mga larawan at videos. EDCA site sa Pilipinas, di target ng Iran laban sa US. DMW, tiniyak agarang suporta, tulong sa naulila ng nasawing Pinay caregiver sa Israel. Nanawagan ng tigil putukan at pagbalik sa pakikipag-negosasyon si Senator Risa Hontiveros kaugnay sa kasalukuyang nangyayaring sigalot sa pagitan ng mga bansang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon sa isinagawang press conference ni Hontiveros sa Senado nitong Lunes, March 2, 2026, inilahad niyang mahalaga umanong panawagan ang tigil putukan ng mga nasabing bansa at pagkasunduan na lang umano ang mga isyong pinagmulan ng kanilang sigalot. Isang minero ang nasawi matapos magkaroon ng landslide sa isang coal mining pit sa Caluya, Antique noong Linggo, Marso 1 nitong taong kasalukuyan. Minero ang biktima sa Simirara Mining and Power Corporation, kilala bilang pinakamalaking coal producer sa bansa. Ayon sa Caluya Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si alias Runelo, 48 taong gulang. Batay sa investigasyon, minamaneho ng biktima ang isang bulldozer nang mangyari ang landslide kung saan siya natabunan ng buhay. Kaugnay nito, pinabulaanan naman mga awtoridad na 3 katao raw ang nasawi sa nasabing landslide at iginiit na tanging si Runelo lamang ang nag-iisang biktima at wala na rin naiulat pang nasaktan sa naturang trahedya. Samantala, ayon sa ulat nitong Lunes, Marso 2, napag-alamang may iba't ibang trahedya nang nangyari sa mga nakalipas na taon sa operasyon ng SMPC kung saan ilang minero na rin ang napaulat na nasawi. Taong 2013 nang mapaulat na 5 minero ang nasawi sa nasabing minahan at nasundan pa ito ng 9 na minerong nasawi rin noong 2015 habang isang minero naman ang napaulat ding natabunan ng mudslide noong 2018. Live from Quezon City, Philippines.